Okay, basta mga kamukila. So update tayo dito sa ating project na kung saan renovation pa rin mga kamukil yung ating trabaho. So dito sa kabila na part mga kamukil, no, patuloy yung CH billing dito. Ayan, tapos dito kung napapansin nyo, madilim na siya. Yung trabaho ko ngayong araw pag i-electrical, no, every rooms po nito may kanya-kanya po itong breaker at may kanya-kanya din pong meter base, no, metrohan. So dito kung nakikita nyo, may dalawang flexible tayo nakalagay dito. Dito po malalagay yung ating pinaka metro at saka breaker doon sa loob, no, dito na part yung ating breaker. Kaya kung nakikita nyo, meron flexible dyan makalagay yung breaker. So yung pinaka power nya, yung supply, pupunta muna sa breaker. Wala breaker, pupunta sa meter base, no. So ganun yung pagkaano natin, schedule natin dito. Pag i-off yung breaker, hindi magpapangsyon itong meter base. So ganun pa rin, no, sa lahat nating ini-electrical na ganyan, boarding house o ganyan laging ginagawa natin. Samantalang dito isang ano na lang mga kamukil, isang kwarto na lang yung aming papailan pag matapos yan bukas. Sigurado matatapos yan bukas. Maumpisan pa to dito na araw. So automatic agad magli-layout ng isang CR. Tapos dito din sa kabila, no, dito na umpisa na yung pagli-layout ng CR. Ayan, katay na yung mga bakal natin, madilim na, no? Bukas din papailawin ko na to dito. Ayan. Ngayon sana yung target ko, kaso lang hindi kaya, no? Kung gagalawin ko pa, baka abutan ako ng gabi. At least pasado na siya yung ating pinaka panel board, nandun na, nakalagay na doon. Yan. So kung napapansin nyo dito, pinaka panel board natin, dalawang flexible pa yung nakapasok, no. Yung pinakaunang flexible mga kamukil, yung orange talaga yung kulay, yun yung magmumula doon sa pinaka main line natin, na. Tapos yung medyo brown siya na flexible, yun yung magsusupply dito. Yan, lahat yan papunta dun sa mga kwarto, siya yung magsusupply. Ituturo ko rin sa inyo mga kamukil kung paano yung diskarte, kapag may kanya-kanyang meter base, no, o metrohan yung gagawin natin, paano siya i-electrical. O ipapabot ko din sa inyo kasi sa kabila bukas na naman yung target ko nito. Bukas i-electrical lang ko tong kabila. Ito dito kasi ito isang kwarto to. So abangan nyo, no, ipapaabot ko para nang sa ganon mapagkunan nyo ng idea mga kamukil. Ito dito itong mga kwarto na to. Yan, napapansin nyo, room, may sariling CR, yung nakikita nyo dyan, may butas dyan makalagay yung ating pinaka kitchen sink. Itong binutasan namin mga kamukil, dito lagay yung ating sanitary papunta dito sa kanal. Yan. Tapos dito sa dalawang kwarto, ito napapansin nyo, nakatabo na siya at may ano na dun, sanitary, may PVC na. So plastado na to dito, nalagyan ko na to ng sanitary para sa mga tubig, no. So ngayon sinitapan ka agad ng hamba. May naka-schedule tayo mag-sit up nitong hamba. So nakakabit na siya ng dalawa dito, no? So magkakaroon pa ng file dito. Yan, kikita nyo awang file yan. So hanggang dito, ito yung level ng ating pintana. Yan, sagad dito. So ganun yung schedule natin. Magkakaroon pa ng file dito na 30 cm, no? Didikit dyan sa ating pinakahamba. So ito bukas yung i-electrical lang ko mga kamukila. Bago ako pupunta ng Iligan, papasindihin ko muna itong mga ilaw na to. Papaganahin ko muna lahat para maliwanag na. Kasi kapag ganito, doon na part, malilim, no? So bago ako pupunta, sana lang bukas matatapos ko to sa pag-electrical para makapunta na kaagad tayo sa Iligan. Kasi yung Iligan mga kamukil tapos na, no? Pag turn over na lang yung pinakakulang natin. So itong project na to dito, nagkakaroon to ng 10 kwarto at 10 CR din, no? So malaki-laki. Tapos next week umpisa na yung palit. Ngayong linggo na to mga kamukila, siguro Huwebes, no? Huwebes hanggang Sabado may magpapalitada na dito.
So ngayong linggo na to makikita natin dito, hindi pa siya masyadong forma. Pero ngayong linggo na to, talagang makikita niyo yung forma dito, nakapalitada na to. No? May ilaw na. So ito yung pinakaunang matatapos, no? So magsusumiti tayo ng quotation ng pintura at saka tiles kay kliyente para kung sakaling may budget, tuloy-tuloy, no? Pagkatapos mapalitadahan, concrete curing tayo sa ating pagpapalitada. Pag lumalabas na yung mga crack, kaagad nating mamasilyahan, no? I-skim coat tayo. Tapos skim coat pag may budget sa tiles. So pag ma-primera na natin yung skim coat, stop muna tayo, magta-tiles tayo, no? Proceed tayo sa pagta-tiles, saka na natin i-finish yung pagpipintura kapag naka-tiles na, no? So ready to finish na yung pintura bago natin iwanan, bago tayo pupunta sa pagta-tiles. Ang mangyayari kasi kapag i-finish natin talaga yung pintura o pagta-tiles natin, maaari mag-retouch tayo ulit, no? So kailangan i-tiles muna natin, pero yung preparation natin sa pagpipintura is ready to finish na, no? Para hindi na masyadong malaking pinturahan gagawin kapag ipa-final na natin, i-finish natin yung pintura. So itong linya na to mga kamukilo, yung wire na yun, no? Yun yung aking ililipat bukas, no? So sasagupa na naman tayo ng live to live. Ngayon, simento, check natin mga materialis. Tambak na yung materialis dito mga kamukilo. Halos kumpleto na po ito, no? Yung pinaka hindi ko pa kinuha, itong bubong natin, bubong at saka kisame, no? Saka na kasi yan, pag mag-umpisa na yung palitada, start na naman yung ating ceiling, no? Pag pre-framing, so meron na tayong ma-assign sa ceiling installer, no? Meron na, nakatuka na yan. Yung kapatid ko at saka yung nasa Iligan na tinatropa, sila yung babanat sa ceiling at saka sa roofing. Yung mga nauna dito, sila yung magpapatuloy sa plastering, pagta-tiles, no? Ang pintor din natin, meron na din tayong pintor. So yan lang yung ating update. Bukas mga kamukil, abangan nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte kapag may sariling gusto nating lagyan ng meter base at saka kanya-kanyang breaker, no? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko diniskarte ang ganyan. Thank you.